worker na nagsabi sa akin na, ay, kaya pala si Snake hindi ka mapatawad, nangangalonya ka daw. Aba, teka, chismosang worker. Teka muna, linawin natin. Ikaw bagay tanga. Napatira ko nga yung asawang kapatid sa bahay ko. Brad Badong, pwede ba yun? Magpapatira ka ng asawa, may asawa ka, hindi ka hiwalay. Hindi rin kami nagkaigi kasi nga, yung mga kapatid na naging tendera, mga sinungaling, nag-aaway kami, Brad Badong. Kasi sabi, mabunga nga daw ako. Masama naman sa loob ko na ako kinaladkad niya sa plaza, pinagtulong-tulungan nila akong magkapatid. Binalak na nila ako lahat sa Facebook, hindi ko rin sila nakikita eh. Sinesearch ko, basta binalak nila ako kasi hindi ko na rin sila ma-search. Sabi ko, okay lang. Kung hindi baga naman, ako daw ay may laban sa aral. Tanga, ako ngayon nanatili sa aral. Marami siyang nalaman tungkol kay Brad Daniel ng mga anomalya. Si Sneaky, wag niyo na pong babanggitin na Brad. Si Daniel Rason at itong si Arlene Rason. Hindi niyo po sila kapatid. Kasalanan po sa Diyos yun. Bakit? Yung pong mga kalaban ni Kristo, hindi po natin dapat tawaging Brad at Sis. Mga sinungaling naman eh. Opo, kanino po anak yung mga sinungaling? Kay Satanas. Alam mo, Brad, I want to share ha. Kasi, ako po kasi, saglit lang po itong share ko to, paikliin ko. Ako po ay suspendido ng 7 years. Kasi po, nag-asawa po ako kasi may una po akong asawa. Hiwalay naman po kami, nasa London nga po siya eh. Pero in good po kami nung asawa ko kasi kaya po siya nag-asawa, dala ng pagkakalayo namin kasi 22 years kami hindi nagkita. Opo. Pero po, naanib po ako, Brad, ay hindi po ako, naanib po ako ay hiwalay na kami, Brad. Parang ganon, hiwalay na kami. Tapos, sabi ko, 7 taon kaming nagsama nung bago kong asawa na kapatid din. Opo. Tapos po, Brad, 7 taon kami nagsama. Tapos, ako yung nagtataka. Sabi ko doon sa mga kaibigan kong mga kapatid, bakit ako yung suspendido, di ako mapatawad? Tapos, okay na po yun. Baka nagkukulang po ako ng submit ang uploads ko. Tapos, 7 taon ako suspendido, Brad. Sa pag-asawa ko, hindi ako nagkaroon ng kalayaan. Bawal akong mag-abuloy. Alam ko naman po yung rules, Brad. Ngayon, tapos may isang worker na nagsabi sa akin na, ay, kaya pala si Snake hindi ka mapatawad, nangangalonya ka daw. Aba, teka, chismosang worker. Teka muna, linawin natin. Kung ako'y may asawa, ikaw bagay tanga, sabi ko doon sa kapatid. Ikaw bagay tanga. Napatira ko nga yung asawang kapatid sa bahay ko. Brad Badong, pwede ba yun? Magpapatira ka ng asawa, may asawa ka, hindi ka hiwalay. Diba, Brad? Opo. Tapos pangalawa, year 2010, tanda ko, magpa-flight ako papuntang London. Hindi naman para makipagkita sa asawa ko, magtatrabaho ako noon eh. Tapos sabi ko sa sarili ko, ay makapagdoktrina kasi natatakot ako, baka mawala ako sa aral. Gusto ko bago ako umalis, makapagpabautismo ako, Brad Badong. Opo. Ngayon po, awa ng Diyos, natupad naman yon. Nagdoktrina ako, pandals ako nagdodoktrina kasi yung flight ko, July eh, parang nagmamadali na rin po ako ng alis. Ngayon, nag-flight po ako July, then naanid na po ako noon that time. Hindi nga nagpakita yung asawa ko sa London, pero nag-uusap kami dahil pinapadalhan niya ako ng pera from London to Manchester. Pinapadalhan niya ako through kaibigan kasi nga may asawa na siya, Brad Badong. Pinawin ko lang po. So, nagkaroon po kayo ng affair sa ibang lalaki. Nakapatid. Nag-asawa talaga ako ng pangalawa. Hindi pa po kayo kapatid nun. Kapatid na po ako, pero hiwalay talaga ako sa una. Yung una kong asawa, hindi kapatid. Opo. Nung pong nagkaroon kayo ng affair sa second Husband. husband, bautisado na po kayo. Opo, bautismo na po ako. Pero Opo, separated na po kayo, doon po sa una niyo pong asawa. Opo, separate na ako. Matagal ako bago nag-asawa. 14 years ako eh. Bago nag-asawa, hiwalay ako po. 14 years ako bago nag-asawa ng pangalawa. Kasi nga, kapatid. Sabi ng iba, ay ano na yan. Mabait yan kasi ganun-ganon, kapatid. Nagpadala ako sa salitang kapatid. Opo. Pagkatapos nun, ayun po, hindi rin kami nagkaigi kasi nga, yung mga kapatid na naging tendera, mga sinungaling. Tapos yung isa, nito lang, kailan lang, mas pinili niya yung kapatid na samahan sa bahan, nag-aaway kami, Brad Badong, kasi sabi mabunga nga daw ako, nag-aaway kami. Pero nitong huli, tinuluyan ko na siya, pinalis ko na po siya dito. Kasi nga po, Brad, masama naman sa loob ko na ako kinaladkad niya sa plaza, pinagtulong-tulungan nila akong magkapatid. Kumbaga,
ibig ko sabihin, Brad Badong, oo, magkaaway tayo, pero dapat mo ba akong kalad ka rin sa plaza na tinatawanan ako ng kapatid na dalawa, yung isa choir. Ay, sabi ko, tinapos ko na. Eh, may pesto kami dito, nakatabi ng Alpha Mart na magandang pesto. Siya po talaga yung pinapesto ko dito. Ginamit namin yung lupa. Siya, ang ganda talaga ng pesto niya. Ngayon, pinaalis ko na siya dito. Pinaalis ko na. Sabi ko, hindi, yan ang pinili mo dyan na wala na, tapos na tayo. Isipin mo, 7 taon ako nagtisa suspendido dahil ako daw ay nangangalo niya. Sabi ng mga chismosang worker, walang yan, na-discover ko, ikaw Brad Daniel, langya ka. Kaya ako nanggigigil sa ngayon, ngayon ko na-discover, nang agaw ka lang ng asawa. Di ba nakakagigil? Ako sa akin, okay lang yun eh. Sige, suspendido mo ko. Ayan ang rules eh. Sige, Oh, kalma oh. lang po kayo. Bakit po kayo natatawa, Brad Badong? Nakakatawa talaga. Natawa po ako sa inyo, gigil na gigil kayo kay Daniel Rason. Tapos, mamaya mo na ako bayaran. Tapos, hindi ganito. Di ba, Brad Badong, na ano ko, alam mo, Brad Badong, di naman talaga kita kilala eh. Pero, eto pa ha, akala nila, Brad, kaya ako tumalikod, gawa nung, ay, hindi ka naka-move on. Hindi po, may testigo po akong kapatid, move on na ako, Brad. Madali po ako makalimot. Actually, yung aking asawa, umuwi. Kasi kaibigan ko nga yung asawa ko, wala naman kaming masamang ano noon. May asawa na po yan, may pamilya. Umuwi dito sa Pilipinas nung last December. Ngayon, ito ang kwento. Kasama niya yung asawa niya at saka may anak na kasi pong maliit na 7 taon. Ngayon, okay naman kami. Nung may picture pa nga kami dito, ganun-ganon. Humingi siya ng tawad sa akin. Sabi ko, naku, matagal na kitang napatawad. Sabi ko, ganon. Ituloy mo na lang yan, ganun-ganon. Wala. Eh, pero mo, kung hindi kami hiwalay, edi sana'y kami ang nagsama nito, di ba? Di ba po? Ang linaw ng hiwalayan namin. Tapos, ito nakakatuwa. Adi, ako'y tinanggal. Tinawalag na pala ako tiniwalag ako ng may nagbalita sa akin kapatid, ay sis Nikki, tiwalag ka na. Ngayon, may nagbalita sa akin kapatid, di ko nababanggitin. Sabi ko, ay hindi na ako nagugulat kasi senior ko yung kay sis Arlene na yung nag-asawa, kinuha ni Brad Daniel Rason, may asawa. Eh baka dun sila na Kasi sa post ko, Brad Badong, sabi ko, ako'y lagi yung pinag-uusapan sa pag-aasawa ko. Eto, mas magandang pag-usapan to. Senior ko, yung kay Brad Daniel at saka kay Sis Arlene sa Reels. Sis Nikki, wag niyo na pong babanggitin na Brad, si Daniel Rason at Sis, itong si Arlene Rason. Hindi niyo po sila kapatid. Hindi, lang po, nabibigla lang po ako. Tapos, di ganito. Kasalanan po sa Diyos yun. Bakit? Yung pong mga kalaban ni Kristo, hindi po natin dapat tawaging Brad at Sis. Mga sinungaling naman eh. Opo, kanino po anak yung mga sinungaling? Kay Satanas. Sabi po ng Biblia. Brad, alam ko na nga po yun. Ganun. Brad, alam ko na nga po yun. Tapos, ang sabi nung worker na nagbalitang taga San Pablo, sabi, ay, tiwalag na si Sis Nikki. Sabi naman binalitaan na 30 years ng kapatid. Sabi niya, ay, tiwalag na, hindi man lang nila kayo usap si Sis Nikki. Sabi, hindi kinausap. Tapos sabi nung worker taga San Pablo, baka kaya nagkaganon si Sis Nikki ay gawa sa asawa, iniwan ng asawa. Sabi naman nung isang kapatid, ay hindi na, wala na, naka-recover na yan kasi marami siyang nalaman tungkol kay Brad Daniel ng mga anomalya. Tapos, nagkwento ngayon yung kaibigan ko kapatid. Sabi nung kaibigan ko kapatid doon sa worker, alam mo ba, kinaladkad niya si Sis Nikki sa plaza tapos pinagtatawanan ng mga kapatid. Sabi nung worker, ewan ko, basta may katungkulan yun ng taga San Pablo. Sabi, ganun po ba? Na hindi ko po alam yung gano'n, na kinaladkad pala siya. Po? San Pablo Laguna po ba? Opo. Tapos, marami pong nanonood sa akin na taga-lokal ng San Pablo Laguna. Oo, ito po ang hinaing ko kasi, diri mo, suspendido ako. Hindi nila ako kinakausap. Ngayon, nung natiwalag ako, nung auto-tiwalag ako, sabi ko, bakit ganon? May auto-intelligence, may auto-tiwalag din. Kaya hindi na ako nagtataka. May auto-intelligence, may auto-tiwalag. Sabi ko, ay hindi ako para dyan. Ako ngayon natutuwa at ako'y malaya. Ngayon, Brad, sabi nung taga San Pablo na parang may katungkulan, ewan ko kung worker yon, sabi, ganun ba ang ginawa kay Sis Nikki? Sabi, hindi daw niya alam. Sabi naman ng kapatid na kausap, oo, walang nakakaalam niyan. Hindi alam yan ng madami. Ako, wala, naka-move on na ako, naka-recover na ako. Tapos pinuntahan ako dito ng kapatid. Akala, dahil sa asawa, kaya ako umalis sa iglesia. Brad Badong, hindi mo ako mapapalis sa asawa kung talagang tunay itong iglesia at hindi ganito itong namumunong ito. Hindi ako para umalis dahil sa asawa. Kaya kong mamuhay nang walang asawa, Brad Badong. Ay di ganito.
Ayun, yun po ang pangyayari. Aba, ngayon binalak na nila ako lahat sa Facebook, hindi ko na sila nakikita Sina-search ko, basta binalak nila ako kasi hindi ko na rin sila ma-search. Sabi ko, okay lang. Kung hindi ba naman, ako daw ay may laban sa aral. Tanga, ako ngayon nanatili sa aral. Kasi nga, tiwali na nga Saan ka naman nakakita pa ulit-ulit na ako 15 years lang, tiniwalag ako kahapon, Brad Badong, nalaman ko, 15 years ko sa iglesia kahapon, February 19. February 19 din ko rin natanggap yung aking pagkakatiwalag. Ngayon, akala naman nalulungkot ako. Ngayon, Brad, yung nagbalita sa akin, ganito ang kwento. Sis Nikki, nakakaingit kayo, buti ikaw, lantad na ako, lalabas pa. Tanga kayo, ayaw mo pang lumabas wala akong pinakakalagaan Sabi ko gano'n sa kanya, nabigla ako. Sabi, alam mo, Sis Nikki, ako buti ka pa, Hindi alam ng mga worker dito sa San Pablo, naiinggit din yung nagbalita sa akin. Oo, sabi ko, bahala ko sa buhay nyo. Kaya ako, ginamit ko na itong tunay kong account. Sabi ko, teka, bakit hindi ko gagamitin yung tunay kong account? Hindi naman ako ng agaw ng asawa. Hindi ako ng agaw ng property ng may property. Ang bahay ko, sasakyan ko, pundar namin. Hindi ko dinaya sa ibang tao. Bakit ako magtatago? Kaya ginamit ko yung tunay kong account. Ako si Daniela Mondragon Tapos, di ganon. Ingit na ingit ngayon sa akin yung iba. Tapos, eto pa, Brad Badong ha, wait lang, konting kwento na lang. Opo, sige. Kahit maraming kwento po. Eto, Brad Badong ha, ako kasi, ganito, nagsusong kami, nung Sis Nikki, pwede niyo po bang i-open yung camera niyo para makita ng mga kapatid? Sige po, paano nga ba ito? Teka, hindi ko, para makita ng mga kapatid, hindi ko alam kung paano i-open ito Meron pong dyan po sa ibaba ng phone nyo, meron pong makikita na camera icon. I-click nyo lang po yun. Naka-X po kasi yan naka-slash po. I-click nyo lang po yun para mag-appear po yung mukha po ninyo. I-click ko po ang alin? Yung pong camera icon dyan po sa baba para makita kayo ng mga kapatid. Nikki, meron nag-message, sabi niya, nakaka-relate ako sa naiinggit. Ito pong si kapatid na Anaya, dami account niya po ito. Gusto na... eto, makaka-relate kayo sa akin. Eto, Brad Badong, wag na camera, wag na. Next time magka-camera tayo. Eto, Brad Badong, dito maraming makaka-relate ito, Brad Badong. Matatawa kayo sa akin sa kwento ko. Kasi ako, may kapatid ditong kasama na kapitbahay na masama lagi ang pakiramdam, Brad Badong. Ngayon, tapos, ganito, Brad. Nagsusum kami, Brad. Ngayon, sa pagsusum namin, inaantok siya yung matanda kasi si Brad Daniel ang nagpapaksa. Ito, magandang kwento. Dito kayo makaka-relate sa akin. Dalawa kami nagsusum. Kasi palibasa, Brad Badong, masama lagi ang lasa niya. May sakit po siya. So, nagsusum kami, tinatabihan ko siya. Binibigyan naman kami ng link ng worker. Tapos, mamaya dadaing na sa akin. Ano ba yan? Paulit-ulit to si Brad Daniel. Lagi nilang ulit-ulit. Lagi ako inaantok na. Ganyan. Ngayon, sabi ko naman, Brad Badong, sabi ko, hindi kaya naman po inuulit yan. Nire-remind lang po ni Brad Daniel para yung mga paalala sa aral. Ngayon, ang sabi ng matanda, 30 minutes lang siya nagsasalita. Yung mga KNP ng paulit-ulit na parang elementary, ganyan. Ngayon, noon sinasaway ko siya, Brad Badong. Sabi ko, sige po, Sis Basyon, kayo umuwi na po kasi okay lang ako na lang po magtatapos ng Zoom. Unawa na yun ng Diyos, manalangin na lang po kayo bago matulog para yun ang closing nyo. Di ganon. Lagi siyang ganon. Ako naman, pinagtatanggol ko naman tong isang sinungaling na tagapagturo. Tapos, siya nakakaramdam na pala. Tapos ako, may kaibigan ako sa Vancouver, hindi kami nag-uusap. Nung kami nag-uusap nung bago siyang anib, ganon. Ngayon, biray mo, hindi kami nag-uusap in a long time nung kapatid. Nakaibigan ko talaga siya sa Pilipinas noong pa. Ngayon, siguro, busy rin ako, busy rin siya. One time, nag-contact kami, nag-chat kami, uy, kumusta ka na? Alam mo, Brad Badong, na rin pala siya, nakakaramdam siya na ng hindi na magandang espiritu yung ginagawa ni Brad Daniel. Nakapareho ko na rin. Nasa Vancouver yan, ha? Brad Badong. Tapos sabi ko, bakit? Anong nararamdaman mo? Oo nga, ulit-ulit. Ganun nga, naramdaman ko, paulit-ulit. Wala na siya. Tapos, Brad Badong, di pa kita kilala nun. Ang napapansin ko lang sa kanya sa pasalamat, yung pasalamat na pulpito, ginagawa niyang parang korte na nagpapaliwanag siya palagi na lagi siyang may kaaway na tagaloob.